Isa na namang kwento ng pamilya ang tampok sa araw na ito. Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang hamon ng buhay. Naniniwala tayo na ang lahat ng ito ay may dahilan at sa awa ng poong may kapal ay atin din namang itong malalagpasan. Ngunit sa kwentong ito, isang pagsubok ang sisira sa pamilya na sa bandang huli ay magbubuklod din sa kanila. Ito ang kwento ng pamilyang Kowalski. Si Beata ay taga-Poland at dumating naman sa Venice, Florida noong siya'y 16 pa lamang. Nahirapan siya sa umpisa dahil hindi niya kabisado ang wikang Ingles. Sinabihan siya noon ng kanyang guro na hindi ito makapagtatapos ng pag-aaral dahil nahihirapan siya sa lengguwahe. Hindi ito dinamdam ng dalaga, bagkus nagsikap siya upang makamit ang kanyang pangarap. Nagtapos ito bilang isang nurse. Nagkakilala sila ni Jack Kowalski at noon ay simple lang naman ang kanilang pangarap. Nais silang magkaroon ng pamilya at maayos na pamumuhay. Naging mahirap para kay Beata ang magbuntis, ngunit wala sa kanyang bokabularyo ang sumuko. Hindi nagtagal ay nagbunga ang pagmamahalan nila ni Jack. Biniyayaan sila ng isang napakagandang bata at ito ay si Maya. Pagkatapos naman ng 2 taon ay dumating naman ang lalaking anak nila na si Kyle. Masaya ang pamilya Kowalski at maayos ang kanilang tinitirahang pamayanan. Nagtatrabaho noon si Beata bilang isang infusion nurse. Siya ay tumutulong sa mga taong nagpapagamot sa kanilang bahay. Si Jack naman ay isang bombero. Dumating ang tagsibol ng 2015 nang nagsimula ang bangungot sa kanilang buhay. Narinig nilang umiiyak at sumisigaw si Maya sa kanyang kwarto. Iniinda nito ang sobrang pananakit ng kanyang braso, binti at paa. Dali-dali nilang itinakbo sa ospital si Maya dahil sa sobrang pananakit ng kanyang katawan. At doon na nga nagsimula ang palaisipan kung bakit hindi nila malaman kung ano ang talagang sakit ng bata. Hindi malaman ng doktor kung ano ang sanhi nito at kung bakit mabilis na lumala ang kalagayan niya. Ayon kay Beata, akala niya ay asma lamang ito dahil sa umpisa ay may pananikip na dibdib na nararamdaman ng bata, impeksyon sa sinus at madilaw na plema at lagi itong inuubo. Laking pagtataka naman ni Beata na ang iniindang sakit ni Maya ay ang parang nasusunog ang mga paa nito at hindi siya makalakad. Nagpalipat-lipat ng ospital ang pamilya dahil hindi malaman kung ano ang diagnosis sa bata. Ngunit hindi tumigil si Beata sa kaka-search upang makahanap ng ospital na pagdadalhan sa bata. Hindi rin nagtagal ay nahanap ni Beata si Dr. Anthony Kirkpatrick. Isa siyang anesthesiologist at CRPS expert. Ang CRPS ay ang Complex Regional Pain Syndrome. Ayon sa pagsusuri nito kay Maya, malinaw na siya ay may CRPS. Isa itong sakit na kung saan ay palala ng palala habang tumatagal. Ang mga sintomas nito ay ang nasusunog na pakiramdam, sensitibo ang balat, at sa kaso ni Maya ay kailangan niyang bilisan upang maagapan ito. Ayon sa doktor ay ketamine ang gamot ni Maya. Tinutulungan nito ang utak ng tao para bang inire-reset niya ito. Hindi umiepekto kay Maya ang mababang dosage, kaya ang suggestion niya ay gumamit ng ketamine coma procedure na kung saan ay may 50 times na dosage ang gagamitin sa kanya upang siya ay gumaling. Kinailangang lumipad ng pamilya sa Monterrey, Mexico dahil doon lamang ginagawa ang procedure na ito. At doon nga ay 6 na araw na nahimlay si Maya.
Napakasaya ng pamilya dahil nagising na si Maya sa kanyang coma. Masaya ang pamilya dahil unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Maya. Nawala na ang sakit ng ulo nito at naigagalaw na rin niya ang kanyang katawan. Mababang dosage na lang ng gamot ang iniinom nito at bumalik na rin siya sa eskwelahan. Naging masayahin na ulit ito. Sumapit ang Oktubre at bagyo noon nang nagkaroon ng relapse si Maya. Bumalik ang sakit niya at ito'y umiiyak at sumisigaw sa kirot na nararamdaman. Labis ang pagkadismaya ng pamilya dahil hindi nila maintindihan ang CRPS na binabanggit ni Beata sa kanila. Sinubukang ipaintindi ni Beata sa mga doktor ang diagnosis kay Maya ukol sa CRPS nito. Ngunit hindi siya maintindihan ng mga doktor at pati siya ay kinwestiyon ukol sa diagnosis na CRPS. Bilang nurse ay alam ni Beata na hindi talaga epektibo kay Maya ang mababang dosage ng ketamine. Hindi naman ito naintindihan ng mga doktor kaya doon ay nagkainitan sila ng ulo. Dumating si Dr. Sally Smith. Siya ang nag-report sa kalagayan ni Maya. Hindi siya pabor sa pag-inom ng maraming dosage ng ketamine. Ayon sa kanyang investigasyon sa kalagayan ni Maya, ay malaki ang kutob niya at paniniwala na may pagkakamali rito ang mga magulang ni Maya. Sinabi niya guilty sila sa Munchausen by proxy syndrome. Ang Munchausen by proxy ay isang klase ng child abuse kung saan ang guardian or caretaker ng bata ay nagbigay ng mali o eksaheradang impormasyon sa rekomendasyong medikal na ikapapahamak ng bata. Isinumbong ni Smith sa kapulisan si Beata, kaya si Maya ay ilalagay ngayon sa pangangalaga ng estado. Lubhang ikinabahala ito ni Beata dahil nalalagay sa alanganin ang kanyang pagiging ina sa anak na may malubhang karamdaman. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon kaya't humanap siya ng abogado upang siya'y ipagtanggol sa kasong ito. Sumangguni siya kay Attorney Deborah Salisbury at pagkatapos nga ng pagpapaliwanag ni Beata ay naintindihan naman ito ng abogado at sumang-ayon sa kanya. Ayon sa kanya ay marami na siyang nahawakang ganitong kaso kung saan tinulungan niya ang mga batang biktima ng iba't ibang uri ng karahasan. Sa kaso naman ni Beata, sa tingin niya ay nag-ugat ang lahat ng ito sa kanyang pagiging prangka, direktang pananalita at kaya na-offend ang mga doktor. Hindi naman nag-atubiling magbigay ng opinyon si Dr. Anthony, ang doktor ni Maya, sa kanyang CRPS. Sinabi niya ang ukol sa kanyang diagnosis dito at kung kinakailangan ng pruweba ay bukas ang opisina niya para sa kanila. Hindi naman ito pinansin ng mga doktor at gumawa sila ng sarili nilang investigasyon o assessment. Nagbigay rin ito ng babala. Sabi niya, kung itutuloy ang investigasyon at di papansinin ang diagnosis niya, ay magiging sakuna ito para sa bata. Lalala ang sitwasyon at magiging permanente at malaki ang pinsala para sa buong pamilya. At ganun na nga ang nangyari kay Maya. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng estado. Malayo siya sa kanyang pamilya at hindi niya sila makausap ng personal sapagkat hindi nila pinapayagan na mabisita ang kanilang anak. Maaari lamang nila itong makausap sa telepono, ngunit hindi nila pwedeng makakwentuhan ng normal, kundi update lang ng ospital ang pwede nilang malaman.
Dumating nga ang shelter hearing. Dito malalaman kung ano ang desisyon ng husgado kung saan maninirahan si Maya. Sa kalagitnaan naman ng pagdinig ay biglang nahimatay si Beata. Isinailalim sa isang psychological exam si Beata at lumabas na wala itong Munchausen syndrome by proxy. Pero nakita nila na meron na itong mga signs ng depresyon dahil sa nangyayari sa kanyang anak. Idagdag pa ang pag-atake ng sistema ng estado sa kanilang pamilya. Labis na ikinabahala ni Beata ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Hindi niya man lang makausap ng maayos ang anak at isa pa'y pinaparatangan siya na isang kriminal. Bilang isang ina ay hindi niya ipinaparamdam ang kahinaan nito sa anak. Sa tuwing mag-uusap sila sa telepono ay umiiyak si Maya at nagtatanong hindi niya daw maintindihan kung bakit ito nangyayari sa kanila. Masama ang loob ni Beata sa mga pangyayaring ito. Isa pang ikinasama ng loob niya ay si Jack na kanyang mismong asawa. Hindi ito pumanig sa kanya. Bagkus, sinabi niya na si Beata nga daw ay problema ukol sa mga nangyayari. Meron pa bang masasakit pa kung ang lahat ay sadyang iniwan ka? 63 days na sa kustodiya ng estado si Maya. Sumulat naman siya sa husgado na sana ay makasama niya ang kanyang pamilya sa darating na Pasko. Dumating ang hearing bago magpasko ay pinanigan pa rin ng korte si Dr. Sally Smith. Hindi nga rin pinayagan si Beata na mayakap man lang ang kanyang anak. Sobrang nadurog ang puso ni Beata. At dito na nga nangyari ang kinatatakutan ng pamilya. Nakita ng kanyang kapatid na wala na itong buhay. Tumawag sila ng ambulansya, ngunit huli na ang lahat. Napakasakit at masaklap ang nangyari sa pamilya na bakit kailangan pa na mawalan sila ng isang nanay. Nakita rin ang huling habilin niya sa kanyang pamilya at ang buong galit nito sa otoridad. Sabi niya, mga wala silang puso, sinira nila ang kanyang pamilya. Ang nais lang sana niya ay ang gumaling ang anak at makasama nila ito. Ngunit pinalala nila ang nangyari. 3 buwan na nawalay sa kanyang anak at sobra ang pag-aalala niya rito. Sana daw ay akuin ng estado ang lahat ng kasalanan nila sa paglala ng sakit ng kanyang anak. Pinili rin niya rito na sana ay huwag pabayaan at alagaan si Maya. Pagkatapos nga na masaklap na nangyari sa pamilya, ay pinayagan na ring makauwi si Maya sa kanyang bahay. Hindi rin matanggap ni Jack na bakit kailangan pang may mawala sa pamilya bago nila makasama si Maya. Noon din ay nagdesisyon siya na dapat may managot sa lahat ng nangyaring ito. 5 years later nga ay nagdesisyon na ang pamilya na kasuhan ang Johns Hopkins Hospital at si Dr. Sally Smith. Noong April 2022 ay nalaman ng mga abogado ng Kowalski na naningil ang Johns Hopkins ng 3 months na treatment para sa CRPS. Oo, ang CRPS na sinasabi nilang hindi sakit ni Maya ay kanilang siningil sa halagang $50,853. Giit pa ng mga abogado ng Kowalski na mahihirapan ng ospital na ipaliwanag ito kaya gumagawa sila ng mga paraan upang umiwas at patagalin ang hustisya. Nakakuha nga lang sila ng trial date ng September 11, 2023, 2,530 days mula nang isailalim sa hospital custody si Maya. Sa
Sa wakas nga ay nagkaroon na ng update ang kaso ng Kowalski. Sa kanilang desisyon ay kasalanan ng ospital kung bakit winakasan ang buhay ni Beata. Makakatanggap rin ng damage claim ang pamilya na nagkakahalaga ng $213.5 million. At dininay din nila ang new trial na request ng ospital.